doon. Isa pang disadvantage nun, na kontra naman dun sa mga advantage na sinabi ko kanina, is yung nagkakaroon ng mga dagdag na expenses dito sa bahay. Pero sa akin naman, walang problema kasi pag nililes ko naman siya dun sa salary ko, is meron naman akong savings. Bukod doon, nagkaroon din kami ng problem dito sa bahay nung nag-decide na nga akong magtrabaho dito. Is yung space, inisip namin kung saan ko pwedeng ilagay yung computer ko at saka yung table ko, kung saan ako pwedeng mag-work na hindi naman ako maiistorbo, hindi ko rin maiistorbo yung mga ibang tao sa bahay, na kahit mag-work ako hanggang gabi, okay lang ako dun sa place na yon. Syempre, una namin inisip, dapat hindi siya malapit sa TV, hindi siya dun sa receiving area, hindi siya yung sa puntahan ng mga bisita. Dapat dun siya sa place na hindi naman tagong-tago. Para hindi naman, syempre, boring kung mag-isa ka lang din. Hindi mo pa nakikita yung mga ibang tao. Ano-ano naman po yung mga disadvantage? Meron po bang mga disadvantages na nakakaapekto sa inyo? Kaso lang, nakakuha ko ng malaking space dun sa isang portion ng bahay namin. Na dapat naman is free yung space na yon. Another disadvantage, kasi kapag sa office, diba, meron tayong departments, meron tayong team, na pag sa bahay, ikaw lang. Dun kasi, yung maganda kasi dun sa team is, yung tulong-tulong yung ginagawa yung projects nyo, namomotivate nyo yung isa't isa. Kapag galit ka dun sa bukas mo, may kakampi ka. Sa tingin ko, in my case, ang pinakamalaking disadvantage is yung hindi ako nakakasunod dun sa oras ng trabahong dapat ibinibigay ko lang. Laging sumusobra. Well, it's good for the company, but syempre, for me, okay lang din. Pero dapat meron talagang working hours. Usually, ang working hours daw hanggang 8 hours ka lang dapat nagtatrabaho. If you exceed dun sa oras na yon, pagod na yung brain mo, yung katawan mo, you need to rest a while bago magtrabaho ulit. Na hindi ko siya nasusunod. Yun po pala ang mga disadvantages. Mahirap din po pala talaga na magtrabaho sa bahay. Kamusta naman po yung mga personal experiences nyo? Nahirapan po ba kayong magsimula? Ano-ano po ba yung mga problemang hinarap nyo? Paano po kayo nag-adjust? At gusto niyo po bang magtagal sa ganitong klase ng trabaho? Personal experiences. Kagaya nga nung sabi ko, mahirap yung naging simula ko. Kasi, writer talaga ako. Content developer sa mga contents. Tapos, naging writer din ako sa newspaper. Naging PR writer din ako. Hindi mahirap sa akin yung writing job. Writing part nitong trabaho. Kaya lang kasi, since web marketing siya, hindi siya basta-basta writing lang. Meron kaming program, yung Spinner, yun yung ginagamit namin na para makagawa ng maraming libu-libong articles na yun yung ide-deploy namin sa mga search engines para tumaas nga yung page ranks tsaka page views ng isang website or ng isang online business. Doon ako nahirapan sa part na yun kasi hindi ko alam kung paano gawin yun. Nahirapan akong mag-adjust. Pero nung natutunan ko na yun, wala nang naging problema. Naging okay na. Tapos, ang isa pa sa naging problema ko nung umpisa is na-delay yung sweldo ko. So, nag-alala ako. Akala ko scam siya. Pero, hindi naman. Na-delay lang. Ever since noon, okay naman. Actually, kakaiba nga eh. Kasi, akala mo work from home, wala ka ng benefits. Pero, meron ding pwede ka rin mag-absent ng 5 days, ganyan. Meron ding bonus.
Oo, katulad lang din nung yung mga perks, yung mga privileges nung nagtatrabaho ka. Siguro hindi man ganun kalaki yung mga benefits or ganun kadami, pero meron. Na for a company, it's really charitable to give na hindi na dapat kasi online lang naman. Yun, yung isa sa mga pinagpapasalamat ko rin. Ano pa ba? Um, um, Kasi nung umpisa medyo nahirapan nga talaga akong nag-adjust. So, ang ginawa ko, nilagyan ko ng yun. Tapos, since nga nung umpisa, nahirapan akong mag-adjust. Ang ginawa ko, parang ginawa kong mukhang opisina yung lugar kung saan ako nagtatrabaho. Bumili rin ako ng lamesa, ng office chair, yun, para magkaroon ng office, parang office feel, yung office atmosphere, yung pinagtatrabahoan ko. Para mas inspired magtrabaho. Kasi nga, medyo matagal rin ako nag-opisina. So, parang biglang parang walang aircon kakaiba, ang init, ganyan. Pero, kasi sa bahay nga lang, di ba? Pero simula naman yun nga, nakatulong yung parang nire-design ko yung lugar kung saan ako nagtatrabaho para magmukha siyang opisina. Kumbaga, parang na-boost din ako na parang sa office lang din ako nagtatrabaho. Mas nakaka-inspire. Bale, since online nga siya, yung nasabi ko na yung work ko, binibigay lang sa meron kaming Dropbox, tapos doon lang nilalagay lahat ng assignments ko, doon ko lang siya kukuhanin, ako lang din yung bahalang maglagay kung tapos na ako doon, lalagyan ko lang siya ng done or finished, ganyan. Oo, ako din. Basta na-submit ko na, after ko nang ma-email, submit, ako na yung bahalang mag-change ng status noon. Basically, yung mga articles na ginagawa ko, sinasubmit ko lang siya sa email. Email lang. Tapos yun, sila na yung bahalang. Actually, ang part ko lang naman is magsulat at saka mag-spin. Hindi pa umabot dun sa point na ako yung nagde-deploy sa websites. Kaya, siguro in the future, matututunan ko rin yun. Pero, sa ngayon, yun yung ginagawa ko. Medyo sanay na ako dun sa work. Kaya, hindi na, dati kasi, magdamag akong nagtatrabaho. Gising ako ng 8 a.m. Matatapos ako mga 1 or 2 a.m. ng next day. Madaling araw ako natatapos. Parang nag-isip din ako nung umpisa. Parang baka hindi ako masanay sa ganito. Ang haba nung pinagtatrabaho ko. Pero nung tumagal na, alam ko na yung way kung paano mapabilis yung work, yung mga techniques. So, yun. Usually ngayon, ang ginagawa ko, sa morning, gumigising pa rin ako ng 8. Tapos, mga 1 hour to prepare myself pa rin. And nandun yung counting nood ng TV, basa ng dyaryo, breakfast, ligo. Tapos, mag-work na ako. Sa morning, ang ginagawa ko, lahat ng mga article, sinusulat ko siya. Tapos, sa hapon, nire-rewrite ko. Yun nga, ini-spin na. Tapos, normally, natatapos ako around 6 p.m. to 7. O, diba? Parang office hours na talaga. Pasok na. Yun. Hindi na ako nag-exceed ng hanggang madaling araw, hanggang midnight. Napaka-interesting po pala ng home-based jobs. Maaari niyo po bang sabihin sa amin kung paano mag-apply sa ganitong klase ng trabaho? Kung paano po makakita ng ganitong klase ng trabaho na kagaya ng sa inyo?
kung sakaling matanggap kami at anong pag-a-adjust ang dapat naming gawin. Paano ko nag-apply? Actually, feeling ko nga itong work na to, bigay ni bro sa akin. Kasi, nung time na yon, nag-resign ako dun sa previous job ko na content developer. Tapos, nag-shift ako. Feeling ko nga, gift ni bro sa akin tong job na to. Kasi nung time na yon, kaka-resign ko lang dun sa previous job ko. So, naghahanap talaga ako ng trabaho. Marami talaga akong in-online ko yung resume ko dun sa job streets. Nag-a-apply rin ako dun sa mga companies doon na pasok yung qualifications ko. Actually, 2 weeks pa lang yata ako walang trabaho nun. So, naghahanap talaga ako. Alam ko naman na nung nag-resign ako, medyo matagalan akong makakahanap. Pero, ang galing biglang after 17 days, meron na agad akong trabaho. Yun nga, ito nga. Ang nakakatawa pa dun is, hindi talaga ako nag-apply sa kanila. Nakita talaga nila yung resume ko, tapos tinawagan nila ako. Nung nakita nila yung resume ko sa job streets, tapos tinawagan nila ako. Nung tinawagan ako ng HR, gabi pa noon, tapos parang ang sabi niya pa sa akin, tinanong niya kung willing daw ba akong mag-work for them, from home nga, ganyan. Syempre ako, nag-alala ako kasi parang sabi ko, ay, hindi kaya scam to, baka scam to. Naisip ko na wala naman talaga akong ginagawa nung time na yun. So, bakit hindi ko subukan? Try lang, di ba? Di kung scam. After 15 days, hindi na ako magsusulat para sa kanila, no? Tapos yun, nung gabi rin na yun, binigyan nila ako ng writing test na napasa ko naman. Tapos, the next day, binigyan ako ng kontrata. Okay naman. Same contract lang din sa company. Same contract lang din sa company. Tapos, yung day rin na yun, meron na ako, after bigay yung contract, meron na ako agad load. So, medyo nahirapan akong, yun nga, kaya ako nahirapan kasi, work na agad, kakapirma lang ng kontrata. Sinend ko lang din sa email yung kontrata ko, tapos work na agad. Nagulat lang ako. Yun, nakakagulat. Nakakatuwa rin kasi talaga, parang para sa akin talaga to. Hindi ko kinailangan mag-apply. Ang dami ko rin in-applyan. Dun sa 17 days na wala akong trabaho. Dami ko rin pinuntahang interview. Dami ko rin pinuntahang test. Yun. Tapos, ito pa lang, di ko naman kailangan applyan ang mapupuntahan ko, di ba? So, yun. Feeling ko talaga, gift talaga siya sa akin ni bro.